Mga kababayan, mga kaps, napaka-mapanganib at mapangahasang pronouncement ni PBBM sa unang 5 minuto ng kanyang suna. Ito kasi yung pinakapambungad na sinabi niya na talagang tumatak sa isip ng bawat isang manunood nito. Sinusugan niya ang una ng ipinahayag sa publiko ni Ombudsman Boying Rimulya tungkol di umano sa pagsampa ng patong-patong na kaso kay Speaker Romualdez. So ito ay hindi na nila maaring bawiin pa o kaya ay aantalain ang proseso dahil tiyak aabangan talaga ito ng taong bayan. Alam niyo mga kababayan, mga kaps, bago pa ang SONA ay may ipinahayag na or may sinasabi na ang mga kritiko laban dito sa administrasyon na di umano ay pakulo lang at parang alibay lang ang sinasabi ni Ombudsman Rimulya para may sasabihin lang ang PBBM sa SONA ukol sa development tungkol sa investigasyon ng flood control scam. At nagkaroon din ng balita na papayag di umano si Speaker Romualdez na kakasuhan siya pero may kondisyon na dapat ay kasama si Congressman Sandro Marcos bilang kanyang collateral. Sa katiyakan na ang lahat ay gagawin lang para sa isang palabas. At sa huli ay mapapawalang sala din sila. Aba kung sakaling totoo nga ang plano at palabas lamang iyan, ay masasabi kong isang malaking kasubuan ito sa kanila. So pasubo ang ginawa nila, mapanganib o delikado at baka di na sila makalabas sa pinasok nilang eksena o parang teatro. Yan ay opinion at reaksyon ko lamang mga kaps, mga kababayan. Ha? So di natin tinitiyak yan sapagkat alam naman natin na ang katotohanan ay lalabas lang kung ito ay nangyari na. O ito, panoorin natin ang ilang mga video ukol sa mga isyong ito. Sir, balik po ako dun sa plunder kay Representative Romualdez. May timeline tayo, sir, dun sa very close file. Very close. We're very close to it. Kayo na naman ang iyayain namin. Siyempre, di ba? Kayo una makakaalam. Ha? But sir, Di ba? baka sa radio program mo, sir. Ay, baka nga pala. Meron pala bukas, no? Hindi naman. Meron ako ibang linyang gusto sabihin bukas, ha? Ha? Marami na kayo istorya, ngayon pa lang eh. Bigay mo na yan, sir. Ha? Kalapit na yan. At talagang ano yan. Sinasabi ko sa inyo, mahirap kalaban ang maraming magagaling na abogado at maraming pera. What? Sabihin ko sa inyo yan. Ako, aminado ako dyan. Walang madali rito sa ginagawa namin. Walang madali rito. Sir, himayin ko lang yung kay Speaker, no? Kasi you said that you're crossing your T's and dotting some I's. Yes. Nasa fact-finding yon, tama? And then you're crossing your T's to PI. PI. Okay. Oh. So that means, sir, that you had evidence to... Meron na. Meron na. Ang ano lang, kinakailangan kasi, pag tinignan yung kasong fina-file mo, isang buo siyang kapanipaniwala at madaling makapa. Kasi baka mamaya kung saan nagagaling yung ideya mo, hindi maganda ang pagkakagawa, siyempre, magsasuffer ang kaso. Kaya dapat dito talaga pinaghahandaan. Ano yan eh? Ilang abogado ba hinari nila dyan? Kulang 100 abogado yan na nagtatrabaho sa kanila. Before and after yan, ha? So, sir, if you can you tell us maybe in broad strokes, what kind of evidence did you rely on or did you see sa fact-finding? Because for one, yung DPWH submitted a recommendation, diba, for investigation sometime in 2020, kay Segwitz. So, was that one of the documents? Ano you rely on? yan? We have to wait for the case to be filed. I cannot answer that kasi I'll be going into the details of the cases. Okay. Evidentiary matters. Hindi ko po trabaho yan.
Sir, just drilling down on former Speaker Romualdez Muno. Last time you said that one of the hurdles for the progress of his case is the non-cooperativeness or non-cooperation of the House to submit the BICAM files. Ano na po yung status dun po sa request? Are they cooperating now po? We're still building it up. We will not rely on the BICAM alone. We have other ways to prove our case. So, iiwanan na po natin yung... Hindi, we're not leaving it, but we're there examining it and looking closely into it and looking closely at the universe surrounding it. But have they been cooperative since your last pronouncement? Basically, they have. Many have cooperated. Okay. Sir, last na lang po from my end. So, Although some do not want to cooperate. Some former legislators who were there already don't want to cooperate. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Ayan mga kababayan, mga kaps, ano sa palagay ninyo? Comment lang kayo dyan sa comment section natin ng inyong opinion at reaksyon. Marami tayong aabangan na isa sa katuparan ni PBBM sa loob ng maigsing panahon lamang. No? Dahil 2 taong mahigit na lang ang natitira sa kanyang termino. So ano kaya ang mangyari? No? Yan ang tanong natin. Ano ang mangyayari? Mangyayari kaya na maipakulong si Speaker Romualdez? O sasampahan lang ng kaso at sa huli ay not guilty rin ang resulta at mababasura din lang? Yan ay tanong lang natin mga kaps, mga kababayan. No? Okay, yan po ang ating vlog ngayon. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Nobs Vlog. Lagi nagsasabing ingat po tayong lahat. Subo.